Ang paglusob ng napakaraming grupo ng mga halimaw na nagmula sa top 5 monster caves ay napakapanganib para sa anumang lugar sa buong mundo. Ang Sierra o Donghai City na kilala noon bilang pinakamalaking lungsod ng Xina ay bumagsak din ng dahil sa ganoong kalaking paglusob ng mga halimaw. Isa ang Grey Realm Cave sa top 5 monster caves ng bansa na nabuo matapos ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw. Ang mga halimaw na naninirahan sa kuwebang ito ay higit na mas mapanganib pa kumpara sa mga halimaw na nagmula sa Donghai Cave. Pinalakas ng isang lalaking nagbabantay ang loob ng kanyang mga kasamahan at sinabi na kahit pangaraw mga halimaw na nagmula sa Grey Realm Cave ang makakalaban nila ay wala silang dapat katakutan. Punong araw ang kanilang Zonglin City ng mga naglalakasang expert kumpara sa ibang lugar. Kapag dumating ng araw doon ang monster swarm ay papatayin nilang lahat ang mga ito. Nagsalita ang isang lalaki at sinabi na napakaraming araw expert sa loob ng kanilang lungsod. Kalimitan pangaraw silang nagpupunta sa ibang lugar para maghanap ng mapapatay na halimaw. Napakadalang nga lang daw na magkaroon sila ng tsansa na makakita ng mga high-ranking monsters. Sinabi rin ng isang lalaki na kahit pangaraw ilang monster kings ang umatake doon ay mapapatay rin nila ito basta magtulong-tulong lang sila. Nagulat ang isang nagbabantay noong makita nito ang napakalaking monster swarm na papunta sa kanilang direksyon. Nagtataka siya kung bakit umabot na agad ang mga ito sa pangatlo nilang depensa, napapaisip siya kung napabagsak na ba raw ng mga ito ang pangunahin at pangalawang depensa ng kanilang lungsod. Mas lalo pa silang nakaramdam ng pangamba noong makilala nila na mga Blacktail Tigers ang karamihan sa mga halimaw na lumulusob. Nagtataka sila kung bakit naroroon ang mga ganoong kapanganib na halimaw. Ang mga Blacktail Tiger ay mga A-rank monsters na kalimitang naninirahan sa pinakaliblib na bahagi ng Grey Realm Monster Caves. Madalang nilang nakakalaban ang mga halimaw na ito dahil hindi sila masyadong lumalabas sa kanilang tinitirhan. Nagtanong ang isang natatakot na lalaki kung bakit nga raw lumabas ang ganoong klase ng halimaw sa Grey Realm Monster Cave. Sinabi naman ng katabi nitong lalaki na kaya raw pala napakabilis bumagsak ng pangunahin at pangalawa nilang depensa. Kilala nga raw ang mga Blacktail Tigers sa pagsira at pagpapabagsak ng mga lungsod. Nakakaramdam man sila ng takot pero pinili pa rin nilang harapin ang napakaraming Blacktail Tigers. Hindi nga raw nila maaaring pabayaan na makalapit ang mga ito sa kanilang defense wall dahil tiyak na mawawasak nila agad ito. Habang nakikipaglaban ay doon na nila nakita kung gaano talaga kalalakas ang mga Blacktail Tigers. Kahit papaano ay nakakaya pa rin naman nila ang mga itong labanan. Kaso nga lang ay ilan na rin ang namamatay sa kanila nang dahil sa dami ng kinakalaban nilang halimaw. Nagsalita ang isang nakikipaglaban na lalaki at sinabi na hindi nga raw nila matatalo ang lahat ng mga lumulusob na Blacktail Tiger, pero kahit nga raw alam nila ito ay hindi sila maaaring umatras. Sa sandaling bumagsak nga raw ang nasa likuran nilang depensa ay manganganib ang buhay ng mga residente ng kanilang lungsod. Bilang mga Starfall Warriors nga raw ay tungkulin nila na protektahan ang kanilang Zonglin City. Habang papalapit si Zofan ay sinabi nito na hindi nga raw umaatras ang mga nagbabantay kahit natiyak ang pagkamatay nila sa dami ng kinakalaban nilang halimaw. Karapat-dapat nga lang daw ang mga itong tawaging Starfall Warrior nang dahil sa tibay ng loob ng mga ito at sa ginagawa ng mga itong sakripisyo. Pagkarating ng ating bida ay agad nitong ginamit ang kanyang flaming sword power para patayin ang mga halimaw na papalapit na sa isang mataas na pader. Nagtaka ang mga nakikipaglaban na Starfall Warriors kung sino raw ang lalaking dumating na pumatay sa napakaraming Blacktail Tigers gamit lamang ang isang pag-atake, nagtataka sila kung saan nga raw nagmula ang expert na ito. Pinagpatuloy ni Zofan ang pagpatay sa mga halimaw na nagtatangkang sumira sa pader ng lungsod. Tinitiyak niya na walang makakalampas sa mga ito ni kahit isa. Nakita ni Zofan na natigilan ang ibang mga Starfall Warrior matapos niyang patayin ang mga kinakalaban ng mga itong halimaw. Tinanong niya ang mga ito kung bakit nga raw nakatayo lang sila. Tulungan nga raw ng mga ito ang iba nilang kasamahan para mas mabilis nilang maubos ang mga Blacktail Tigers. Natauhan naman ang mga natigilan na Starfall Warriors at agad na sinugod ang mga papalapit sa kanilang halimaw. Nabuhayan na sila ng loob ng dahil sa pumapabor na ngayon sa kanila ang laban. Pagkatapos nilang makipaglaban ay nagulat sila sa dami ng mga Blacktail Tigers na napatay ng ating bida. Nagtataka ang mga nagbabantay na ito kung sino nga ba raw ang binatang lalaki na tumulong sa kanila.
Nagsidating na rin ang ibang mga Starfall Warriors na nagmula pa sa sentro ng lungsod para tumulong sa pakikipaglaban sa mga lumulusob na Blacksteel Tigers. Hindi nila inasahan na bago pa man sila makarating doon ay patay na ang lahat ng mga umaataking halimaw. Nagtataka ang mga ito kung sino nga raw ang pumatay sa napakalaking grupo ng mga A-rank monsters sa loob lang ng kaunting oras. Tiningnan nila kung sino-sino ang mga taong kanilang nadatnan hanggang sa makita na nila ang ating bida. Natuwa ang dalawang lalaki na nakakakilala kay Zofan, sinabi ng isa sa mga ito na hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit ganoong kabilis na naubos ang mga lumulusob na halimaw. Nagtanong ang isang nagbabantay sa kanyang kasama kung nagmula ba raw ang tumulong sa kanilang binata sa mercenary branch. Sumagot naman ang pinagtanungan nito kung kailan pa nga raw nagkaroon ng ganoong kabatang expert ang mercenary branch ng kanilang lungsod, hindi niya nga rin daw sigurado kung sino talaga ito. Nagtanong si Zofan sa kausap niyang lalaki kung nagpunta nga ba raw si Xuanye sa Eastern Suburbs Defense Zone at kung nilulusob rin daw ba ito ng napakalaking grupo ng mga halimaw. Sumagot naman ang lalaki at sinabi na ganoon nga raw ang nakarating sa kanilang impormasyon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida at agad na umalis para pumunta sa lugar kung saan napapalaban sina Nia Xuanye. Sinabi ng naiwang lalaki na mag-ingat nga raw ang ating bida. Nagtanong ang dalawang tagabantay sa naiwang lalaki kung bakit nga raw nagtatago ang mercenary branch ng ganoong kalakas na genius. Nagulat ang dalawang ito noong sabihin sa kanila ng lalaki na hindi raw talaga ito miyembro ng kanilang mercenary branch. Ito nga raw ang top genius na si Zofan na siyang nagkampiyon sa natapos na Monster Territory Trial. Sinabi ng isang tagabantay na balita nga raw niya ay 20 taon pa lang ito. Nakakamangha nga raw pala ang taglay nitong talento dahil ngayon pa nga lang daw ay halos kasing lakas na rin ito ng isang war god. Ipinagmalaki ng isang lalaki na tiyak nga raw siya na ang ating bida ang magiging haligi ng buong Mercenary Association. Pagkaraan nga raw ng ilang taon ay tiyak nakikilalanin ito bilang youngest war god level master ng kanilang bansa. Kapag nangyari nga raw yun ay mas magiging malakas pa ang buong Mercenary Association. Habang papalapit si Zofan sa silangang bahagi ng labas ng lungsod ay naramdaman nito ang kapangyarihan ng napakaraming halimaw. Inasahan na niya nga raw ito lalo na't doon din ngayon nakikipaglaban si Sister Ye. Naisip din ng ating bida na sa eastern suburbs nga rin daw ng Zonglin City matatagpuan ang Paradise Tower. Hindi nga raw maaaring nagkataon lang na doon lumulusob ang napakaraming halimaw at doon din nagpunta si Nia Xuanye. Pagkalampas ni Zofan sa isang bahagi ng kagubatan ay naramdaman nito ang mga aura ng mga nagtatagong halimaw. Ang mabangis na killing aura nga raw ng mga ito ay higit na mas malakas kumpara sa mga nakalaban niyang monster swarm sa harap ng pader ng lungsod. Agad na binalaan ng Wasp King ang kanyang Master Zofan noong isa-isang nagsulputan ang mga nagtatagong halimaw. Sinabi ng Wasp King na mag-ingat nga raw ang kanyang master dahil malalagay nga raw ito sa panganib kapag napalibutan siya ng mga ito. Hindi naman nahirapan ang ating bida sa pagpatay sa dalawang halimaw na sumugod sa kanya. Hindi nga raw mga Monster King ang mga halimaw na ito kaya madali niya lang ang mga itong napatay. Nakakuha si Zofan ng tig-isang attribute o stat points dahil mga A-rank monster ang mga pinatay niyang halimaw. Sabay-sabay naman na nagsiyatake ang 4 na Blacksteel Tigers kaya agad na pinagamit ng ating bida ang Ghost Face Covering skill ng Wasp King. Noong makapagtago si Zofan ay naisip nito na sakto nga raw para sa kanya ang mga A-rank monster na ito para mapataas na niya ang iba pa niyang mga attributes. Uubusin niya nga raw ang lahat ng mga halimaw na madadaanan niya patungo sa silangang bahagi ng labas ng Zonglin City. Gagamitin niya nga raw ang mga halimaw na ito para magawa na niyang makatungtong sa pagiging isang war god level. Ginamit ng ating bida ang kanyang Blade of Retribution na nababalot ng Sword Flame Power para patayin ang isang maliit na grupo ng mga Blacksteel Tigers. Hindi na ng mga ito nagawang makalaban ng dahil sa angking bilis ng ating bida. Sa tuwing nakakapatay siya ng halimaw ay agad siyang nakakatanggap ng notification na nadaragdagan daw ang kanyang unassigned stat points. Naisip ng ating bida na A-rank nga raw ang pinakamababang rank ng mga lumulusob na halimaw. Kapag nakapatay nga raw siya ng daan-daang halimaw ay magagawa na niyang makarating sa quasi-war god level. Naisip niya rin na kapag matagumpay nga raw siyang nakapatay ng napakaraming halimaw ay posible rin na magawa niyang makatungtong sa pagiging isang ganap na war god.
Habang naglalakbay si Zofan ay may 3 namang lalaki ang hinarang ng ilang mga halimaw sa loob ng kagubatan. Sinabi ng isang lalaking gwardya sa isa niyang kasamahan na kailangan daw nilang protektahan ang kanilang young master. Ang young master na tinutukoy ng mga ito ay si Feng Lai, isa sa mga tagapagmana ng Feng family ng Jinhai City. Naisip ni Feng Lai na bakit nga raw napakamalas naman niya. Hindi pa niya nga raw nagagawang makarating sa Zhonglin City pero hinarang na agad sila ng isang maliit na grupo ng mga halimaw. Pinuri ni Feng Lai ang 2 niyang gwardya noong talunin ng mga ito ang lahat ng mga A-rank monsters na humaharang sa kanila. Ipagyayabang niya nga raw sa kanyang lolo ang ginawa nilang ito kapag nakabalik na silang lahat. Pagkapatay nila sa pinakahuling halimaw ay sinabi ng isang gwardya na kailangan na raw nilang maihatid papasok ng lungsod ang kanilang young master dahil napakapanganib nga raw kung magtatagal pa sila sa loob ng kagubatan. Napahinto ang grupo ni Feng Lai sa pagtakbo noong may makita sila sa kanilang harapan. Sinabi ng isang gwardya na mga Black Steel Tigers at Silver Striped Fox ang mga bangkay ng halimaw na nagkalat doon. Lahat nga raw ng mga ito ay may halos magkakaparehas na tinamong sugat. Mukhang iisa nga lang daw ang pumatay sa mga ito. Takang-taka naman si Feng Lai kung sino nga raw kaya ang napakalakas na pumatay sa ganoong karaming A-rank monsters. Naghanap si Feng Lai sa paligid hanggang sa makita nito si Zofan, tinanong nito ang ating bida kung ito ba raw ang pumatay sa lahat ng mga nakabagsak na halimaw. Agad namang nagsipunta sa unahan ni Feng Lai ang 2 nitong gwardya. Kailangan nga raw nilang protektahan ang kanilang young master dahil hindi nila sigurado kung kakampi ba o kalaban ang ating bida. Nagsalita na si Zofan at sinabihan ang mga ito na magsialis na agad sa kanyang harapan. Nagtaka naman si Feng Lai dahil parang wala naman daw intensyon ang ating bida na atakihin ang kanilang grupo. Pagharap nila sa kanilang likuran ay doon na nila napagtanto kung bakit sila nito pinapaalis. Papalapit na pala sa kanila ang isang napakalaking halimaw. Mukhang ito nga raw ang boss version ng Silver Striped Fox Monster. Nagsalita naman si Zofan at sinabi na isang araw quasi-war god level monster ang nakikita nilang napakalaking halimaw. Shout out kay Idol Muring Raymart sa pagbibigay ng 125 stat points. Maraming salamat po. Hindi makapaniwala sina Feng Lai at ang 2 nitong gwardya sa narinig nila mula sa ating bida. Hindi nila inasahan na makakatagpo sila doon ng isang halimaw na kasing lakas ng isang quasi-king monster. Agad na nag-activate ng claw attack ang dumating na halimaw. Nangamba ang 2 gwardya dahil napakabilis nga raw ng pag-ataking ito. Pinagdikit nila ang kani-kanilang kalasag para protektahan ang kanilang young master mula sa pag-atake ng halimaw. Nagtagumpay man silang mapigilan ang claw attack ng halimaw pero napatilapon silang 2 nang dahil sa lakas nito. Natakot si Feng Lai habang iniisip na ganoon nga raw pala kalakas ang isang quasi-monster king. Hindi na niya nagawang makagalaw pa nang dahil sa sobrang takot niya sa nasa harapan niyang halimaw. Napapikit na lang si Feng Lai habang iniisip na mukhang doon na nga raw siya mamamatay. Nag-alala ang 2 gwardya noong makita nila na aatakihin na ng halimaw ang kanilang young master. Ngunit wala na silang nagawa dahil napakalayo nila para mailigtas ito. Nagtaka si Feng Lai kung bakit nga raw hanggang ngayon ay buhay pa rin siya. Hanggang sa napagtanto nito na iniligtas na pala siya ng ating bida. Hindi makapaniwala ang 2 gwardya sa ginawa ni Zofan, napakabata pa nga raw ng lalaking ito pero nagagawa na nitong sumangga ng pag-atake ng isang quasi-monster king. Napangiti si Zofan habang pinipigilan ang pag-atake na ginagawa ng malaking halimaw. Tama nga lang daw ang ginawa niyang pagpatay sa napakaraming A-rank monsters bago siya nakarating doon, ngayon nga raw ay may sapat na siyang lakas para pigilan ang pag-atake ng isang quasi-monster king. Sinabihan ng ating bida ang natigilan na si Feng Lai kung bakit nga raw hindi pa rin ito tumatakbo, tinanong niya rin kung gusto na ba raw talaga nitong mamatay. Nagmadali ang 2 gwardya para ilayo sa halimaw si Feng Lai, pinasalamatan din nila ang ating bida sa ginawa nitong pagliligtas sa kanilang young master. Iwinasiwas na ni Zofan ang kanyang espada para ilayo ang ipinangatakeng paa ng halimaw. Sinabihan niya rin ang nasa harapan niyang quasi-monster king na wala na raw siyang oras para makipaglaro dito, wawakasan na nga raw niya ng mabilis ang laban nilang ito. Nagalit naman ang halimaw dahil naiintindihan nito na parang minamaliit siya ng ating bida. Agad siyang sumugod ng mabilis pero madali lang itong naiwasan ni Zofan.
Pagkaiwas ng ating bida ay agad itong naglakad sa katawan ng kalaban niyang halimaw. Naramdaman ito ng halimaw kaya agad niyang ginalaw ang kanyang katawan para mahulog ang ating bida. Noong makita ni Zofan na kakagatin na siya ng halimaw ay binilisan niya ang kanyang paggalaw para maiwasan niya ito. Habang nanunood ay sinabi ni Feng Lai na halos patas nga lang daw ang nagiging laban sa pagitan ng ating bida at ng kalaban nitong Monster King, nagtataka siya kung paano nga raw ito naging posible. Nagsalita naman ng isang gwardya na maliraw nang inaakala ang kanilang young master. Hindi nga lang daw patas ang ginagawa ng mga itong laban. Mas nakakalamang nga raw ang pinapanood nilang binata at parang mukhang hindi pa nga raw nito ginagamit ang buo nitong lakas. Humanga si Feng Lai at sinabi na may ganoon raw palang kahusay na genius ang Zonglin City, bakit nga raw hindi niya man lang ito nabalitaan noon. Sinabi naman ng isang gwardya na tama nga raw ang kanilang young master, ang ganito nga raw kabatang expert ay dapat kilalang kilala na ngayon sa kanilang bansa. Naisip ni Zofan na nasubukan na nga raw niya kung gaano na siya kalakas, oras na nga raw para tapusin na niya ito. Ini-activate na ng ating bida ng magkakasabay ang kanyang mga bagong skills na Flaming Sword Power, Battle Territory Vision at Battle Territory Domination. Noong maihanda na niya ang mga skill na ito ay agad na niyang inatake ang napakalaking halimaw. Nagdulot ng napakalakas na pagsabog ang ginawang pag-atake ni Zofan, nagtataka sina Feng Lai at ang mga gwardya nito kung napatay ba raw ng pinapanood nilang binata ang kalaban nitong Quasi-Monster King. Natuwa si Feng Lai noong makita nito na natalungan ng ating bida ang kalaban nitong halimaw, balang araw nga raw ay gusto niya ring maging ganoong kalakas. May biglang lumabas mula sa nakabagsak na malaking halimaw. Napansin ito ni Zofan kaya agad niyang inutusan ang Wasp King para hulihin ito. Agad namang sumunod ang Wasp King at sinabi sa kanyang Master Zofan na siya na nga raw ang bahala. Inatake ng Wasp King ang nilalang na lumabas mula sa katawan ng natalong Quasi-Monster King. Nawala ng malay ang tumatakas na halimaw noong tamaan siya ng pag-atake ng Wasp King. Nagtaka ang ating bida kung ito ba raw ang orihinal na katawan ng nakalaban niyang halimaw. Mukhang lahat nga raw ng mga Monster King simula sa A-rank ay may ganoong klase ng tricks para gamiting pangtakas na pangligtas sa kanilang buhay. Sinabihan ni Zofan ng Wasp King na wag nga raw muna nitong papatayin ang pinatulog nitong halimaw at magagamit pa nila ito. Agad namang sumagot ang Wasp King sa kanyang Master Zofan nang masusunod daw ang utos nito. Lumapit si Feng Lai para pasalamatan ang ating bida. Pinakilala niya rin ang kanyang sarili na siya raw si Feng Lai ng Feng family at sinabi niya rin na nagmula pa nga raw sila sa Jinhai City. Agad muling pinasalamatan ng dalawang gwardya ang ating bida nang dahil sa ginawa nitong pagliligtas sa kanilang young master. Nakilala naman ni Zofan ang angkan na binanggit ni Feng Lai. Kabilang nga raw pala ang mga ito sa Feng family na kilala bilang isang war god family ng Jinhai City. Nahiya naman si Feng Lai noong makilala ng ating bida ang kanyang angkan. Tinanong nito si Zofan kung saang pamilya naman daw ito ng Zonglin City nagmula. Bago pa man makasagot ang ating bida ay bigla na lang dumating sa loob ng kagubatan ang mga miyembro ng Zonglin City's mercenary branch. Natuwa ang namumuno sa mga itong lalaki at tinawag na Mr. Fan ang ating bida. Tinanong ni Zofan ang lalaking ito kung may balita ba raw ang mga ito kung nasaan si Nia Xuanye. Sumagot naman ng lalaki na nakatanggap nga raw sila ng mensahe na naroon nga sa eastern suburbs ang kanilang presidente, nakarating rin daw sa kanila na hindi na rin maganda ang sitwasyon ng mga ito. Ibinulong ng isang gwardya sa kanilang young master na kilala raw niya ang dumating na lalaki. Ito nga raw ang senior deacon ng Zonglin City's mercenary branch, maging ang kanyang araw ama ay iginagalang ito sa tuwing nagkakausap sila. Nagulat si Feng Lai sa sinabi ng isa niyang tauhan. Kahit nga raw may mataas na posisyon ang dumating na lalaki ay lubos pa rin ang paggalang nito sa binata na tumulong sa kanila. Matapos mapakinggan ang mga ibinahaging impormasyon ng senior deacon ay nagpasya ng umalis si Zofan. Kailangan ng araw niyang umalis ngayon para matulungan na niya ang kanyang sister Ye. Nagtanong ang senior deacon kay Feng Lai kung ito ba raw ang young master ng Feng family. Nahihiya namang sumagot ng oo si Feng Lai. Pagkasagot nito ay siya naman ang nagtanong sa senior deacon kung sino raw ang lalaking umalis. Natuwa si Feng Lai noong marinig nito na Zofan daw pala ang pangalan ng napakalakas na lalaki na nagligtas sa kanila. Balang araw nga raw ay gusto niya rin na maging ganoon siya kalakas.
Parehas namang naisip ng mga nakarinig sa sinabi ni Feng Lei na napakahirap nga raw matupad ang pinapangarap nito. Nagtanong si Zhou Fan sa Wasp King kung may nakuha ba raw ito na mapapakinabangang impormasyon mula sa nahuli nilang Silver Stripe Fox Monster King. Sumagot naman ng Wasp King at sinabi sa kanyang Master Zhou Fan na nakakuha nga raw siya ng napakaraming impormasyon mula sa nahuli nilang halimaw. Nagulat si Zhou Fan nung sabihin sa kanya ng Wasp King na hindi raw nangyari ang kasalukuyang monster swarm nang dahil sa kagustuhan ng mga halimaw, nangyari nga raw ito nang dahil sa kagagawa ng ilang tao. Hindi rin makapaniwala ang ating bida noong marinig nito na ang pinakamalakas na halimaw na kabilang sa mga lumulusob ay ang Monster King level na Black Steel Tiger. Sinabi ni Zhou Fan na ang Black Horn nga raw ng Black Steel Tiger leader ay kayang sirain ang lahat ng mga matitigas na bagay. Naisip ng ating bida na isa nga lang daw ang layunin ng mga nangyayaring ito. Mukhang pinaplano nga raw ng taong may pakana nito na pasukin ang Paradise Tower.